Ang huling bahagi ng buhay ni Satyavati. Matapos mapangasawa ni Satyavati si Haring Shantanu, naging reyna siya ng Kuru Dynasty. Ang kasunduang ginawa ng kanyang ama, ang mangingisda, at ni Shantanu ay naging sanhi ng pagtalikod ni Bhishma sa kanyang karapatang magmana ng trono. Dahil dito, ang naging hari ay ang anak ni Satyavati na si Vichitravirya. Nang lumaki si Vichitravirya, pinakasalan niya ang dalawang prinsesa ng Kashi, sina Ambika at Ambalika, na dinala sa palasyo ni Bhishma matapos ang isang digmaan. Gayunman, namatay si Vichitravirya nang walang iniwang anak, kaya't nagkaroon ng krisis sa trono ng Kuru. Dahil sa kawalan ng tagapagmana, iminungkahi ni Satyavati ang sinaunang ritual ng niyoga, kung saan isang iginagalang na risi ang maaring magbigay ng supling sa isang byuda upang mapanatili ang angkan. Dahil dito, tinawag niya ang kanyang unang anak, si Vyasa, upang gawin ito. Sa unang gabi, nakipag-niyoga si Vyasa kay Ambika, ngunit dahil sa kanyang takot sa anyo ng rishi, dahil sa kanyang asetikong pamumuhay, siya ay mukhang marumi at nakakatakot, ipinikit niya ang kanyang mga mata sa buong proseso. Bilang resulta, isinilang ang kanyang anak na si Dhritarashtra na bulag mula pagkasilang. Sa ikalawang gabi, si Ambalika naman ang nakapag-niyoga kay Vyasa, ngunit siya ay namutla sa takot. Kaya naman, isinilang ang kanyang anak na si Pandu na may maputlang balat at may mahihinang katawan. Sa ikatlong pagkakataon, si Satyavati ay nakiusap kay Ambika na muling sumubok. Ngunit sa halip na siya mismo ang makipag-niyoga, pinalitan siya ng isang aliping babae na pinakiusapan niya. Dahil walang takot ang babaeng ito, ang kanilang naging anak na si Vidura ay ipinanganak na matapang, matalino at may likas na katarungan. Ngunit siya ay hindi maaring maging hari dahil siya ay anak ng isang alipin. Sa ganitong paraan, si Satyavati ay naging lola ng tatlong mahalagang karakter ng Mahabharat: si Dhritarashtra, ama ng mga Kaurava; si Pandu, ama ng mga Pandava; at si Vidura, ang matalinong tagapayo ng kaharian. Matapos makita ang kaguluhan sa palasyo, natanto ni Satyavati na ang kanyang desisyon na ipilit ang kanyang dugo sa trono ay nagdulot ng malaking komplikasyon. Nakita niyang ang mga anak ng kanyang mga apo, ang Kaurava at ang Pandava, ay papalapit sa isang malaking digmaan. Dahil dito, bago pa man sumiklab ang labanan sa Kurukshetra, siya ay nagdesisyong lisanin ang palasyo at pumunta sa kagubatan upang mamuhay bilang isang asetikong ermitanya. Ayon sa ilang bersyon ng Mahabharat, dinala niya ang kanyang mga manugang na sina Ambika at Ambalika, at sila ay namuhay sa mahigpit na pagtitikang. Sa bandang huli, sila ay namatay sa kagubatan, marahil dahil sa matinding pag-aayuno at pagninilay. Haribol!